Lord, sana hindi tama yung mga kwento sa akin, yung mga pagdugtong-dugtong ng storya. Sana hindi totoo na bumabalik si Otis sa dati niyang bisyo. Sabi ng mga lalaki, makipag-cooperate daw ako. Kaya ayun, pinapasok ko sila sa bahay. Kasi kausap na daw nila yung kuya ni Papa Odi. Narinig ko na rin naman yung boses. At sinabi sa akin na, Marie, kumalma ka, andito kami to help, tapos inassist nila ako palabas. Sobrang taranta ko na talaga nung time na yon kasi hindi ko alam kung sino tong mga tao na to, kung anong ginagawa nila, kung anong nangyari. Pero dahil may experience na ako before sa ganitong sitwasyon, nagets ko kaagad. Kinukuha si Papa Odi sa rehab. Sa totoo lang, may mga kutob-kutob talaga kami. Pero wala kaming ebidensya. Yung ano po, please. Ano po? Ano po ako, sasama po ako. Sasama po ako. Oo, sige. Sunod na kayo na. Check man lang po ito, please. Ano, naka-concern naman. Meron na. Meron na. Please po, please po. Parang, Dahan, sige, Brad. Ang sakit po. Dito, kahit sasama na tayo, nagsama tayo, te. Wait lang. Yung cellphone ni Papa. Cellphone. Sige. Ano si Uy. Relax lang. Relax. Tahimik ka lang, Brad. Na-frozen na ako, nataranta na ako, adrenaline rush. Nanginginig yung buong katawan ko. Hindi ko alam kung saan ako tatakbo, magbibihis ba ako. Kasi nung time na yon naka-t-shirt lang ako na mahaba, walang bra, pero may panty. Wala, sobrang naghuramentado ako. Hindi ko alam yung gagawin ko. Pagka labas sa kanya, sa kwarto, tumingin lang siya sa akin at sinabi lang niya, Mami, maayos naman siyang sumama. Sinundan ko yung sasakyan kung saan dadalhin. And ang sabi sa akin nung tao na kumuha sa kanya, kausapin nyo na lang po yung kuya niya at magulang. Nung gabi bago mangyari yun, habang tinitignan ko siya, iniisip ko, saan ako nagkulang? Meron ka bang gagawin ulit? Meron ba ulit akong pagkukulang? Siguro naman hindi. Siguro wala. Kasi wala pa akong makitang mga evidences eh. Puro hearsay lang. Kaya ninanamnam ko yung mga moments na sweet kami sa isa't isa. Ang nasa isip ko lang nung time na yon, sana hindi matapos yung ganitong saya na kung paano niya ako tignan, kung paano niya ako kausapin. Kasi pabugso-bugso yung emotions niya, yung mood swings. Okay siya, tapos biglang hindi. Doon ako natatakot na baka bumalik ka ulit sa bisyo. And nung time na nakuha na siya at may nakausap na ako doon, tinanggap ko na okay, ito talaga yung kailangan niya.